Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon, mula sa Lawag Environmental Management Bureau sa Region 1, nangaral sa mga estudyante at faculty members kaugnay sa solid waste management sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inadalan ti Environmental Management Bureau Region 1 baben ken Environmental Monitoring Officer Rach Vic Franco ken koordinasyon iti Menro dagiti estudyante ken faculty member iti Iliti Nueva Era Ilocos Norte. Dedicate baben ti Information Education and Communication wenno IEC campaign bahinay iti Ecological Solid Waste Management. Gagem di dalaw turo amay tandudo ti panagaypay ti put mahinay giti umiso apan nakamanihir ti basura. Nangruna kit adda ti partisipasyon dagiti 8 a pagadalan. Segon ti EMB, may pasingked kadagiti agtutubo a maarwatan dati adal ng agbalin a responsable iti aglawlaw. Kang runaan nga indasar at tubiko ni Mr. Franco dagiti provision ti Republic Act 9003 wenno Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Nadagamat ti paraglalasin dagiti basura, approaches to solid waste management, kinapatek ti waste segregation, composting ideas para iti marunod a basura, health and environmental hazards iti san nga wiso apan nagibileng ti basura, penalties ken tadto mapay. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. 4-day work week nagsimula ng ipatupad sa 3 lokal na pamahalaan ng La Union dahil sa nararanasang sobrang init na panahon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nang rugi na may patungpal iti kalman Abril 15, ti compressed work week kadagiti opisina ti lokal a gobyerno ti Kaba, Luna ken Baknotan La Union. Amin a transaksyon ket manipod Lunes aginggat Huwebes laeng, alas 7 ti bigat aginggat alas 6 ti malam. May basar iti waragawag dagiti nadakamat nga LGU, gapo daytoy iti nakaro a kinabara ti panawen, a mapaspasaran ti entero a probinsya. Tarigagay met ti pamilin a masalwadan ti salunat dagiti opisyal ken empleyado ti munisipyo. Kastamoten a makasalimet ti lokal a gobyerno iti enerhiya nguno kuryente. Nupay kasta, sa nakaraman iti 4-day work week dagiti opisina responsable iti emergency response, seguridad, trapiko, merkado, sanitasyon, salunat, ken dumapay a frontline offices gapot agtalined ti normal nga operasyon dagitoy. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. Mahigit 4,000 individual nakakumpleto ng technical driving course ng libre sa ilalim ng programa ng Land Transportation Office sa Region 7. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angelita Hapal. Mukabat sa 4,766 ka mga individual ang nakahuman sa theoretical driving course kung TDC nga libreng gitanyag sa Land Transportation Office sa Central Visayas sa unang quarter sa tuig 2024. Matod ni LTO 7 Regional Director Glenn Galario, dakong tabang sa kalampusan sa programa ang padayon nga pagtigtambayayong sa LTO nga tunas sa mga LGU aron nga mahatagan og libreng TDC ang ilang mga konstituwente. Sa mga LGU nga ni-avail sa libreng TDC, kinadaghanan niini ang nagikan sa lalawigan sa Siquijor, pinaagi sa gipahigayong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, samtang ang uban nagikan sa mga lugar sa lalawigan sa Sugbo. Matod pa ni Galario nga tumong nila nga maedukar ang mga nagpuyo sa
sa mga lagyo nga mga dapit kabahin sa mga rekisitos nga angayan nilang makomply aron nga makabaton sila og driver's license hilabi na sa pagdrive og motorsiklo nga mao'y gamit kaayo sa ilang transportasyon. Nasayran nga niadtong tuig 2023 mokabat sa 9,292 ang hatagan og TDC certificate sa LTO7 sa susamang programa niini. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Angeli. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Ilang grupo ng mga kabataan sa Borongan, Eastern Samar, suportado ang Bloomberg Youth Climate Action Initiative ng syudad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Nagpakitin suportaan pero ang mga kabataan ng syudadhan Borongan ngadhan Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Initiative han City Government. Inin kataliwan mag-anunsyo City Mayor Dayan Agda nga ang Borongan inapili ko mo recipient han Youth Climate Action Fund han sabing organisasyon nga may panuyong maghatag hin technical and financial assistance nga daha sa kagatos nga mga syudad habugos nga kalibutan para maaktibar ang youth-led climate solutions. Ang Borongan in kausan San Francisco Camotes Island nga amon duha nga government unit nasod nga napili maging beneficiary iton grant han Bloomberg. Di nakatalaan ang syudad nga makakarawat hin $50,000 nga mobilization fund nga magagamit para makadisenyo nga ma-implement iton climate resilience projects. An sabi nga mga kabatan-unan inagaghat nga dahan mga igkasi kabataan nga magpakita gihapon hiton ira suporta. Tikang didiha syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, groundbreaking ceremony sa itatayong municipal building at Fishport Facility isinagawa sa St. Bernard. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Formal na nga gipaygayo ng groundbreaking ceremony sa proyektong two-story municipal building o Fishport Facility sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte niadtong Biyernes, Abril 12. Gipangunahan mismo ni Municipal Mayor Edito Mulig ang kalihukan kauban si Provincial Governor Damian Mercado o mga opisyalis sa lungsod. Gipondohan ang maong mga proyekto og 177 milyones pesos sa LGU pinaagi sa Land Bank of the Philippines diin ang 147 milyones pesos sa municipal building samtang ang 30 milyones pesos sa Fishport Facility. Kanduman nga una nang gibutiyag ni Mulig atol sa public forum ni atong Enero 30 nga nakahatag ni ini og inspirasyon sa pagkonsidera sa maong mga proyekto sa Department of the Interior and Local Government kundi DILG Secretary Attorney Benjamin Abalos Jr. Di nagingon nga ngayon unahon ang pagpaayos sa munisipyo ug ang proyekto nga makahatag og revenue sa lungsod. Ang ngayon masayran nga gikatakdang sugdan ang konstruksyon sa naasig nga mga proyekto sud ning buwan sa Abril. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, isang ina hinuli dahil sa pagbenta ng mga online sexual show ng 2 menor de edad na mga batang babae. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Malampuso na sikop sa iniusang puwersa sa NBI Anti-Human Trafficking Division o mga operatiba sa NBI 10 uban ang NBI Digital Forensic Laboratory pinagi sa warrant to search, seize and examine online data ang usa ka inahan nga si alias Julie, 27 anyos og lumulupyo sa San Luis, Hingoog City, Misamis Oriental tungod sa pagsupak sa Republic Act 11930 niadtong Abril 12 ning kasamtangang tuig sa may alas 10:30 ang taknas buntag. Sumala pa ni Attorney Patricio Bernales Jr., Regional Director sa NBI 10. Ang mao nga inahan
nagabuhat og online sexual shows pinagi sa ihang duha ka mga minor de edad nga mga anak ng mga batang babae nga nagpangidaron og 6 anyos ug 8 anyos ug iya kining ibaliga sa online sa kantidad nga 500 pesos hangtod sa 10,000 ka pesos. Dugang pa ni Attorney Bernales nga ilan nang gipisakahan og kaso ang suspects paglapas sa RA 11930 or Anti-Usik and Usaic Law, RA 11862 Anti-Trafficking in Person Law, RA 7610 og Rape by Sexual Assault. Sa kasamtangan, ang duha ka mga anak nga babae sa suspect apil ang ihang usa ka tuig nga anak nga lalaki ang naa na karon sa kustudiya sa DSWD-10. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Coco Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Coco. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Groundbreaking ceremony para sa 72.7 milyong piso na housing project. Pinangasiwaan ng lokal na pamahalaan at ng National Housing Authority sa Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yang kebasa el gobierno local de Zamboanga y National Housing Authority con el groundbreaking ceremony del SICA Talisayan Housing Project na Ciudad de Zamboanga recientemente. El proyecto tiene anchor de más de 33,000 metros cuadrados y alcanza más de 72.7 millones de pesos. Objeto del proyecto para darle casa na 309 informal settler families o ISF na Talisayan y otros cerca mga barangay. El gobierno local ya dona con el propiedad, mientras el NHA ya developa con este para na magkakaserías con el mga beneficiario. El proyecto ta esperanza que acaba dentro de 330 días. Desde la ciudad de Zamboanga, este si Justin Bularon para la Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Illegal na operasyon sa transportasyon o color room sa Lanao del Norte, inaksyonan ng lokal na pamahalaan ng lalawigan at ng Land Transportation Office. Mula sa Zamboanga, dumako naman tayo sa Iligan. Ang report na yan sa pamamagitan ni Alwidad Basher. Ang lokal nga kagamhanan sa Lanao del Norte o ang Land Transportation Office mihimo na og aksyon batok sa illegal nga operasyon sa mga transport groups o kolorom sa tibok probinsya. Usa ka tigum ang gihimo sa hinuusang ahensya sa gobyerno aron mahatagan og dinaliang aksyon ug solusyon ang problema sa mga operasyon sa transportasyon sulod o gawas sa probinsya. Kini nga tigum gipahigayon karong bag-o lang sa mga adlaw na nilabay sa tubod Lanao del Norte. Sa apila naghihimo sa sangguniang panlalawigan, pinanguluhan ni SPM Lindon Lima Bukay, Chairman sa Committee on Transportation and Communications, ang ilang panawagan sa tanang ahensya sa gobyerno. Lakip na ang mga buhatan sa matag lungsod nga mosalmot niini nga butang tungod kay ang kooperasyon importante sa matag usa. Dugang ni Abukay, tinguha niini nga maugtang ang iligal nga operasyon sa mga kulurom sa tibok probinsya. Samtang ang Land Transportation Office Chief Malik A. Sultan ni hatag og kasiguruhan sa ilang aktibong kooperasyon ug partisipasyon niining aksyon sa PLGU Lanao del Norte. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, yan na ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news. Sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.